May problem na yung family ko dati. So nag-separate yung mama ko pati papa ko. Yung brother ko napunta sa mama ko, ako napunta ako sa papa ko. Nakikita mo yung ibang mga family, buo, tapos yung sa inyo, unconventional. Tapos yung mama mo, nakikita mo lang once a year lang kasi nagtatrabaho siya abroad. Yung effect sa amin bilang mga anak, napakahirap. Bunga ng sirang pamilya at kakulangan ng gabay ng magulang na walan ng direksyon ang buhay ni Glenn. Makailang beses siyang nagpalipat-lipat ng universidad kaya naman 10 taon siya sa kolehiyo. Kahit kabilang sa varsity team, hindi pa rin niya natapos ang kanyang pag-aaral. Bukod dyan, nabuntis pa niya ang kanyang kasintahan. Sobra disappointed. Especially yung mom ko. Yung sa mother ko kasi syempre expectations ng family side namin. May mga doktor kasi kami. So doktor din yung mama ko. Takot talaga ako sa nangyari kasi syempre hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo. Anong ibubuhay mo sa anak mo. Hindi ka pa nakagraduate. Hindi ka pa nakaka-experience ng trabaho. I have to give up everything na kailangan alaga ako yung anak ko. Kinausap si wife ko nung yung may-ari ng butika, sabi niya, tinuro niya ako, sabi niya, huwag ka dyan sa magugutom ka lang dyan. Ito asawa, yung pamangkin ko ang gawin mong asawa. Yung time na yun kasi may drop yung wife ko. Yun yung nag-push sa akin na hindi ako magiging galito lang. Ang mga pagsubok at pangungutya na pinagdaanan ni Glenn ang naghimok sa kanya upang magsumikap. Nagtayo siya ng ukay-ukay at burger business, ngunit sa kasamaang palad ay nalugi ang mga ito. Kaya naman namasukan na lamang siya sa isang garment company. Ang desisyong ito pala ang magbabago ng kanyang buhay. Yung mga boss ko, hindi sila madamot na mag-share ng knowledge pagdating sa damit. Lagi nila akong tinuturuan. I think nag-run siya for mga 6 years, tinuturuan nila ako. So sabi ko, teka, pwede kong maging hanap buhay ito. So nangyari, naisip ko, sige magtayo ko ng business. Tinayo namin yung business, unang delivery namin, okay, naka-deliver ako ng t-shirt. Siguro for 15 minutes hindi ko mapigilan umiyak kasi coming from sobrang hirap, coming from nothing to something ngayon. Naging maganda ang takbo ng kanilang negosyo, kaya matapos ang ilang taong pagsasama ay nagpakasal na sila ng kanyang nobya na si Joy. Subalit sa kabila ng mga natamong paglago, tila may hinahanap pa si Glenn na magbibigay kahulugan sa kanyang buhay. Natagpuan niya ito nang ibahagi sa kanya ng kanyang biyanan ang mensahe ng pag-ibig ni Jesus. Ang pinagpipray namin lagi ng wife ko is kami yung gamitin ni Lord na channel of blessing para sa iba. Kasi napansin ko habang lumalaki yung family ko, yung blessing ng Panginoon lumalaki din. Nagkakaroon kami ng another opportunity, nagkakaroon kami ng another blessing. Ganun yung nangyayari sa amin. Once na nakita mo talaga si God, talagang tatayuan mo talaga yung paniniwalaan mo eh. Katuwang ang kanyang asawa, nagpatuloy si Glenn sa paglago ng kanilang pananalig sa Panginoon. Nagtuloy-tuloy ang pag-unlad ng kanilang negosyo. Taong 2018 nang dumating ang pinakamalaki nilang kliyente kung saan nakapag-mass hiring sila at nakakuha ng mas malaking pwesto. Sinundan pa ito ng pagpasok ng isa pang bigating kliyente. Sa kabila ng pagpapalang natatamasa, sinubok sila ng pandemya. Sobrang tindi na ng pandemic. Sa labas ako, sumiyak na ako. Sabi ko, Lord, hanggang dito na lang ba yung negosyo namin? Ang problem lang, syempre, yung mga tao mo, inaalala mo na wala silang hanap buhay. As a leader, hindi lang yung family mo iniintindi mo nung time na yun. Mabigat sa side ko. Sobrang bigat. Tapos sinasabihan pa ako ng wife ko na isara na natin. Non-stop eh. Nagbabayad ka ng rent, PLDT, lahat binabayaran mo lahat. Habang nangangamba si Glenn sa maaaring sapitin ng kanyang negosyo, isang mensahe mula sa isang online Christian service ang nagpalakas ng kanyang loob. From there, doon nagpray ako na Lord, binibigay ko na sa'yo. Kung hindi ko na kaya eh. Nagulat kami, yung isang matagal na naming kliyente, tumawag na hindi mo kailangan magpabroda, hindi mo kailangan magpa-print. Ang gagawin mo lang, magtahi ka lang. Lumaki yung company, I think 3 times, 4 times during pandemic. Yung sales namin, baka nga naging times 5 eh. Para siyang reborn yung company namin kasi parang gusto namin ipakita na yung Steco
parang second life na nung company namin. Labis pang pinagyabong ng Diyos ang negosyo ni Glenn. Nagiging pagpapala rin ang kanilang negosyo sa kanilang mga empleyado. Naging aktibo rin ang kanilang pamilya sa gawain ng Panginoon at patuloy na sumusuporta sa kanilang simbahan. Bagamat nanatiling magkahiwalay ang kanyang mga magulang, maganda naman ang relasyon niya sa mga ito. Ang dating minaliit ng tao, inangat ngayon ng Panginoon. Proverbs 16:3, commit to the Lord and whatever you do, and He will establish your plan.